Well, mga kapopong, kumusta? Actually, hindi ko alam kung good news ito sa inyo pero ang pinakamalaki kasi at pinakamalakas na warship meron ang bansang Australia kasama sa maritime drills dito sa Pilipinas. Yes, mga kapopong, sa gitna ng tension na nangyayari ngayon dahil sa bullying na ginagawa ng China, ay nagdesisyon naman ang gobyerno ng Australia upang sumali naman sa drills na ginagawa ng Pilipinas at ng Amerika. Pero ang pinakamalaking tanong agad ngayon, bakit nga ba sa rami ng mga barko meron ang gobyerno ng Australia? Bakit pa itong pinakamalaking warship nila ang naisipan nilang dalhin dito sa Pilipinas? Anyway, isa-isahin na lang natin pag-usapan yan. Anyway, ito palang warship na aking tinutukoy Itong warship ng Australia na mayroong pangalang HMAS Cabrera. At noong sinearch ko naman ang isa sa mga pinakamalalakas na armas meron itong barko na ito, ay dito ay nalaman ko na mayroon pala itong Mark 13 missile launcher. Well, sa madaling paliwanag, itong missile na ito ay kaya ring magpatumba ng iba't ibang klaseng warship since meron itong guided missile launching system. Yes, mga kapopong, kahit pa mismo ang warship ng China ay kayang-kaya ring mapataob nito. Anyway, para pala sa mga walang idea, ay bukod kasi sa puwersa ng Amerika na nandito ngayon sa Pilipinas, ay actually pagdating kasi sa pag-pursue ng peace o kapayapaan, ay isa talaga ang gobyerno ng Australia sa mga bansa na maaasahan ng Pilipinas. Natandaan nyo, ha? Which is paniguradong ramdam nyo rin naman na itong ginawang pagpapadala ng gobyerno ng Australia sa kanilang pinakamalaking warship na meron sila ay paniguradong bukod kasi sa pagsali sa drills dito sa Pilipinas ay posibleng ang isa rin sa mga goals nila suportahan ang Coast Guard ng Pilipinas na binubuli naman ng China. Pero buti kahit papaano ay mayroon pa rin mga bansa ang handang tumulong sa Pilipinas na mga klase ng tulong na pagpaparamdam sa China na mayroon pa rin mga bansa ang handang ipagtanggol ang Pilipinas. Pero kung hindi ako nagkakamali ay ang karamihan naman sa mga exercises na ginagawa ng Pilipinas, Amerika at ng Australia ay more on defense exercises naman. Pero alam niyo ba ang nakakatawa naman sa side ng China? Well, kung hindi kasi ako nagkakamali, ay isa sila sa mga nag-propose noon na wala daw dapat military activities ang dapat maganap sa South China Sea para sa mga bansang claimants na mga isla o mga shoals doon kung walang proper notice sa kinauukulan. Yes, mga kapopong, China nga ang isa sa mga nag-propose niyan. Well, dyan pa lang mukhang sila na mismo ang sumusuway sa mga bagay na idea nila noon. Pero let's face the reality, mga kapopong, at please correct me if I'm wrong na lang, ha? Actually, ito namang sunod-sunod na nangyayaring military activities sa Pilipinas, which is kasama na nga ang mga bansang kaibigan at sumusuporta at naniniwala sa Pilipinas, ay actually hindi naman lagi ito masyadong gagawin lagi sa Pilipinas kung wala silang napapansing kakaibang ginagawa ang China. Yes, mga kapopong, at ito na nga yung unti-unting pagkontrol na ginagawa ng China sa kabuuan ng South China Sea at yung patungkol naman sa EDCA na nangyayari ngayon sa Pilipinas na alam naman natin na marami ring mga Pilipino ang hindi sang-ayon dyan sa EDCA na yan ay actually hindi naman talaga mangyayari o magaganap yan kundi dahil sa China. Well, basically, kung walang threat ang Pilipinas galing sa China at kung nire-respeto ng China ang EEZ ng Pilipinas na piling ng China sa kanila, di sana ngayon peaceful o mapayapa sanang nakakapangisda ang mga Filipino sa mismong karagatan natin. Na ang nakakainit naman ng ulo ngayon ay binubuli kasi ang mga Filipino sa mismong teritoryo pa ng Pilipinas. Well, ang kapal, diba? Pero kung magtatanong ka naman ng wait lang, Teacher Popong. Di ba mayroon tayong defense treaty kasama ang Amerika? Bakit hindi naman ito nag-a-activate upang kumilos na ang Amerika laban sa China? Well, actually good question yan, pero ganito kasi yan. Actually hanggang ngayon naman peace at kapayapaan pa rin naman ang gusto ng ating pamahalaan at hindi isang labanan. Pero halimbawa for example, na habang nagdadala ng supply ang Coast Guard natin na mga supply naman papuntang BRP Sierra Madre at kung bigla naman itong tirahin ng China at kung mayroong mga Filipino ang biglang sumakabilang buhay dahil doon ay nakakanginig mang sabihin pero posibleng dyan
na magsimula ang isang labanan na mas malaki pa sa nangyaring labanan sa Russia at sa Ukraine. Natandaan niyo mga kapopong, ha? Ang BRP Sierra Madre na ito, na sabihin man nating hindi na gumagana ang makina at kalakalawang na yan, pero still, under commissioned pa rin yan ng Philippine Navy. Well, sa madaling paliwanag, ay for example kapag itong BRP Sierra Madre ay tirahin ng China at kung mayroong sumakabilang buhay ng mga sundalo dahil dyan, ay isa na nga yan sa mga posibleng magpa-activate ng Defense Treaty ng Pilipinas kasama ang Amerika, na isang labanan na sinabi ko nga kanina na mas matindi pa sa nangyayari sa Ukraine at sa Russia. Pero ang tanong ko naman sa inyo ngayon, sino ba talaga ang dapat sisihin sa nangyayaring tension ngayon doon sa South China Sea? Mayroon ka bang specific na tao o bansa na sa tingin mo dapat sisihin sa nangyayari doon? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli ito yung Teacher Popong na nagsasabing, Te amo!